Kain suka si Claire. Nako, mga takot sa Duterte. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. At ito nga mga kababayan, ang balita mula po sa Batas PH. Sabi po dito ni Claire Castro, mga kababayan, wala kami. Sabi niya po, wala kaming oras sa mga taong walang alam gawin kundi makapanira lang. Aba talaga, sa'yo pa talaga nanggaling. Sa kanya pa talaga nanggaling yung word na makapanira lang, mga kababayan. Are you talking to yourself? Diba? Claire Castro, are you talking to yourself? Diba? Huwag maging adilantado. Ang Pangulo ay hindi nangangampanya para sa 2028. Pero pumunta po pero pinuntahan po si Leni Robredo, diba? Sabi sa balita, pupuntahan si Leni Robredo. Ayan. Siya ay nagtatrabaho, naglilingkod. Ayan mga kababayan, naniniwala ba kayo? Ito po ang kabuuan ng balitang ito, mga kababayan, mula po sa Batas PH. Palace Press Officer Claire Castro slammed criticism describing a political alliance between President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and former Vice President Leni Robredo as a kiss of death or kain suka. Ayan, kain suka naman talaga eh. Bakit hindi kain suka? Magkalaban ng dalawang yan, di ba? Parang si Manny Pacquiao lang, mga ka-review natin, di ba? Stressing that no one should preempt or dictate the president's decision regarding possible alliance for the 2028 national election. Yan. Wag daw pakialaman ang Pangulo, wag diktahan ang Pangulo. Wala namang pakialam ang taong bayan dyan eh. No? Kahit magsama-sama pa yan sila. Wala pong pakialam ang taong bayan dyan. Totoo namang kaing suka kayo. Kaing suka. Lahat ng pinupuntahan ninyo or tingnan nyo si Pacquiao, di ba? Nung nakaraang eleksyon, bawat eleksyon kain suka kayo. Nung nakaraang eleksyon, kain suka kay Pacquiao, mga kaubayan. Ngayon naman kain suka sa mga dilawan. Aray ko po. So, isa lang po no ang nagpapatunay nito, mga kababayan, no, na itong pakain-kain suka nila hindi po sila sincere, no, sa kanilang paglilingkod sa bayan. Ang gusto lang nila ay manalo, no, sa eleksyon, tapos wala na. Goodbye Philippines na, mga kababayan. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan. Basahin po natin ang ilan po sa kanilang mga naging komento. Sabi po dito ni Judge Joseph A. Palmesa, sino kaya ang adilantada? Ayan, sino ba talaga, Auntie Claire? Ganon, Auntie Claire, sabi po ni John, kaya pa ba, Auntie Claire? Okay lang yan, paldong-paldo ka naman, secure na ang future ng pamilya mo. Mga anak mo, secure na future nila. Ito to, diba? Alam nyo, sabi nga niya, sabi ni former Congressman Mike Defensor, diba? Kung napanood nyo po, talagang naaawa siya kay Claire Castro, no? Kasi hirap na po si Claire Castro, mga kaubayan, no, sa pagsisinungaling. Kasi kung ako si Claire Castro, mga kaubayan, no, parang kung matutulog na ako, hindi muna ako matutulog eh. Iisipin ko muna kung anong pagsisinungaling na naman ang gagawin ko bukas. Bago ka matulog, parang sinasanay mo na ang sarili mo na maging sinungaling. Yari na. Ito pa ang komento, mga kababayan. Yamot na ninang ninyo. Oo nga bruhang to, sarap murahin. Ayon po yan kay Pilapil. Ayan. Ito pa po ang mga komento, mga kababayan. Ito po ito. Sabi po dito, Inday Sara. Ayan, Inday Sara, the rise of the 18th President of the Republic of the Philippines. Ayan. Palakpakan po natin. I will never forget, sabi naman po dito ni Gwen, lakihan natin para makita talaga nila. I will never forget that Bongbong Marcos signed
the most corrupt budget in the history, in the Philippine history. Ayan mga kababayan ha. Nako, ano kaya itong mga picture nito? Aba, sabi dito, mga taong galit sa Duterte, number 1, lutang. Number 2, bangag. Number 3, kriminal. Number 4, adik. Number 5, kawatan. Number 6, drug lord. Number 7, kamag-anak ng natutukhang or natukhang. Number 8, makakaliwa. Number 9, kakampwet. Number 10, buhaya. Nasaan kaya sila dito mga kababayan? I-categorize nyo na lang yung makakilala ninyo. Nako po. Yan ba? Talaga naman. Tingnan nyo yung picture na ito. Uy, pinunasan. Nako. Ito naman pong sabi ni Drilon. Strongest presidential candidate in 2028. Let's face it, sabi niya, Sara Duterte is the strongest candidate in, so far as 2028 is concerned. Ayan na. Wala na talaga silang pag-asa kasi kahit dilawan, aminado na mga kababayan, kahit kalaban ni BP Sara, aminadong malakas si BP, So, wala na talaga silang dito mga kababayan, Eto pa, pasadahan din po natin to mga karibin natin, ito si Kulot, ayan, si Kulot. Si Representative Renico, takot sa mga Duterte. Sabi po dito mga kababayan, tutol sa muling pagbabalik ng mga Duterte sa kapangyarihan. Wala na dapat comeback para sa mga korap. Aray ko po. Anyway, kung talagang yan po ang prinsipyo ninyo, walang comeback para sa mga korap, bakit naman po sinusuportahan ninyo ngayon si President Bongbong Marcos Jr.? Di ba? Tinagurang pong pinakakorap ang kanyang ama sa kasaysayan, mga kababayan, Pero bakit bumalik? Si Vice President Sara Duterte pa kaya? Na maganda ang kanyang ginawa, ang ginawa ng kanyang ama, mga kababayan, So, dyan kayo Dyan kayo magaling kapag Duterte. Pag Duterte ang pinag-uusapan, wala kayong alam kung di talagang siraan po sila. Wag daw makabalik sa pangyarihan, yung nakabalik na ngayon, korap Hindi kayo nagsasalita. Sabi nga ni, sino ba yun si Jerson sa ba yun? Or basta may nagsabi na, bakit ang tahimik ng Makabayan Block ngayon sa pamanahon ni President Bongbong Marcos Jr. na kung saan napakarami po ng korupsyon. Diba? Totoo naman. Totoo naman. Sabi po dito mga kababayan, sa mahal ko Pilipinas, lahat kayong mga grupo ng sumisira sa kinabukasan ng mga kabataang nag-aaral, mag-aaral ay dapat mabura at mawalan ng pwesto sa Congress. Pera ng taong bayan, galing ang budget na napupunta sa inyo. Pero ano ba? Ano bang mga kaayusan para sa bansa ang ginawa or nagawa na ninyo? Mag-rally po sila ng mag-rally, di ba? Ayaw ninyo kay BP Sara dahil alam ninyo na di na kayo makakaporma kapag siya ang maging pangulo. Wala kang karapatang magdesisyon kung sino ang gusto namin na mamuno sa Pilipinas. Correct? Sino ka ba sa akala mo, Renico? Diba? Sino ka sa akala mo? Diba? Yung sinusuportahan mo, hindi para sa taong bayan ang interes Maiba kayong interes, kaya nandyan kayo. Ito naman pong naging komento ng ating mga kabayan patungkol po sa post na yan. Sabi po ni Boboy Borselas, ang inyong amo ang kurap, solid Duterte po kami, Visayas at Mindanao. Palakpakan po natin. Ayan Anong karapatan mong tumutol kami? Tutol kaming maging representative ka. Yan, kumag. Kumag. Kumag pala. Recruiter ng NP.A. Takot makabalik ang Duterte. Correct.
Mm. Ayan oh. Big yes, Duterte forever. Ayan. Diba? So ayan mga kabayan, napakarami pa pong komento dito at most of the comments are sinasabi nila solid Duterte, mahal si Vice President Sara Duterte, Duterte for 2028. Kayo mga kabayan, ano po ang inyong masasabi dito? Kay Representative Renico na ayaw, takot na takot po na makabalik sa kapangyarihan ang Duterte dyan po sa Malacanang, mga karibin natin. Takot na takot po sila. At saka may balita nga kanina mga kabayan, no? Hindi ko lang na-save ngayon dito, pero sabi po doon ay gustong buhayin ng Makabayan Black. Oo, gusto pong buhayin ng Makabayan Black, mga kabayan, ang Quadcom. Para imbestigahan na naman po si Vice President Sara Duterte. Grabe Pera ng taong bayan ang gagastusin nyo sa pag-iimbestiga dyan. Okay? Pasweswelduhin kayo. Sa pag-iimbestiga dyan. Ang tanong, gusto ba ng taong bayan na magkaroon pa ng Quadcom? Ano sa palagay nyo mga kabayan? Gusto nyo po bang magkaroon pa ng Quadcom? Inabolish na nga yan dati kasi walang kwenta Diba? Dapat i-abolish yung Tricom, Quadcom, lahat na. Mas maganda nga siguro i-abolish na lang ang House of Representatives. Yeah. Meron ngang nagpanukala ng batas. Nagsuggest na kung pwede daw, di ba? Malaki po ang matitipid ng ating bansa kapag walang House of Representatives at Senate. Payag ba kayo dyan mga kaubayan? Ako, malabo rin mangyari yan no? Yan ay suggestion lang pero malabo po mangyari yan. Kasing labo po yan ng firing squad ng mga kawatan. Di ba? May na batas na firing squad yung mga kawatan. Malabo rin Kasi mauubos sila dyan Mauubos po sila dyan sa House of Representatives kapag napasa po yung mga batas na yan mga kaubayan. Anyway, eto, pasadahan pa po natin ito mga kaubayan. Gusto ko lang i-share ito kasi mayroon po kong gustong klaruhin dito sa sinasabi ni Erese mga kaubayan. Sabi po kasi dito ni Representative Erese, nangako sila sa mga Pilipino na pauunlarin nila ang bansa sa pamamagitan ng pagkakaisa, unity. Ano pong nangyari sabi niya? Uni-away na, uni-away na. Ninakaw pa. Magkasama sila. Pero silang hindi nakatupad sa kanilang mga pangako sa mga Pilipino. Mali po no? May mali po dito kasi si Vice President Sara Duterte, ginagampanan niya naman yung kanyang tungkulin, mga kabayan, no? Ang hindi lang po ng kanyang tungkulin talaga sa UNITEAM, si PBBM kasi pinabayaan niya si Vice President Sara Duterte na balakurain ng kanyang mga kasamahan ng kanyang mga tauhan, di ba? Sinasabing paunlarin ang Pilipinas, di ba? Ang bansa paunlarin daw. Nasaan na yun ngayon? Ngayon ang dapat itanong mo kay President Bongbong Marcos Jr., di ba? Na nangako siya. Hindi lang naman si BP Sara Anong magagawa ni BP Sara kung may presidente naman, di ba? Huwag mong sisihin dito si Vice President Sara Duterte, Erese, no? I know, marami ka nang sinasabing maganda ngayong mga lately, no? Pero, huwag mong isisi kay Vice President Sara Duterte, wala namang magagawa ang bataong yan Ang official na yan dahil presidente, di ba? Presidente pong nagdidesisyon sa kaunlaran ng ating bansa. Di ba? Siya po ang may authority, no, patungkol diyan. Kung wala siya, edi Vice President ang dapat pagbuntungan natin ng sisi. Pero hindi We have a working, sabi nga ni Castro, working palagi ang presidente. Pero walang pag-unlad na nating bansa. Sabi ni Erisia, wag mong isama sa yung sisi si BP Sara, no? Ang dapat sisihin po dito ay si President Bongbong Marcos Jr. lang. No, hindi po kami papayag na pati si BP Sara isasama nyo dyan sa sinisisi ninyo. Na? Anong magagawa ng vice presidente kung may presidente man? Diba?
Presidente muna bago Vice President, mga kababayan, no? Bago sisihin nyo ang Vice President sa nangyayari sa ating bansa, unahin nyo muna ang Presidente, pananagutin nyo muna siya. Di ba? Ganun po yun eh. Hindi po si VP Sara dapat sisihin dyan, mga kababayan. Do you agree? Ha? Baka ako lang. Baka ako lang kasi mga kababayan ang may paninindigan ganyan. Well, paki-comment na lang po kung na-agree po kayo sa akin, mga karabin natin. Okay? At ito, pasadahan po natin ito, mga kababayan. Ito pong video, no? Ito po, mga karabin natin, bigyan po natin ng reaction to. Oh. Sabi po kasi dito, mga kababayan, no, napasugod, ayan na, BBM umamin na tungkol kay Lenny. Aba, ito mga kababayan, pakinggan po natin to. Talagang kain suka talaga kayo. Ito, pakinggan po natin, Coach Oli, pasok. Ba? Bakit? Bakit mo tinuturo yung strategy sa kanila? Bakit tinuturo mo sinasabi mo pag si Lenny ang pinakamalakas? Alam nyo kung bakit? Kasi nga, kahit na si Lenny ang pinakamalakas, hindi talaga, alam mo, ang magiging solusyon lang ng kalaban para hindi manalo na presidente si Sara Duterte ay ma-impeach si Sara or patayin. Yan lang yun. Pero kung dadaan tayo sa eleksyon, walang tatalo kay Sara. Walang tatalo. Ayon kay House Deputy Minority Leader, Representative Egay Erice, wala raw kasing bahid ng korupsyon si Robredo. Walang bahid ng korupsyon? Bahid ng droga? Hindi. Wala. Hindi ko sinasabing addict to, ha? Hindi ko rin sinasabing pamilya sila ng drug lords. Ang tanong ko lang, pasok ba ang droga sa Naga? Gano'n lang naman kasimple yun eh. Di ba? Kung saan ka mayor, dapat walang droga. So hindi ko alam. Kalat ba ang droga kung saan mayor ito si Lenny? Okay, yung mga taga Naga to Naga sige kayo mga kalat ba droga dyan? Kung hindi, wala tayong pag-uusapan. Pero pagkalat, imposibleng walang alam yung mayor. Robredo rin ang binanggit ni Senador Erwin Tulfo na pantapat kay Duterte sa eleksyon. Dapat si Lenny Robredo siguro at saka yung mga samahan niya sa liberal. Ngayong araw din, sinabi ng Malacanang na tiyempong magkikita sa Sabado sina Pangulong Marcos at Robredo na ngayon mayor ng Naga City. Naks budol! Mabubudol na naman to si Bongbong Marcos. 'Di ba? Kasi coincidence na pupunta magkikita daw sila. Sabihin mo napasugod ka, kinabahan ka sa declaration ni Sara. Dahil pag naging presidente si Sara, bubulat-latin yung mga ilang taon mo ni Bongbong Marcos ka. Tapos didikit. Pero ako honestly ito ang strongest. Ito ang strongest na lalaban kay BP Sara. Lenny Bongbong Marcos. Kaya nga napasugod yan. Mukhang kukumbinsihin yan. Alam mo to wag magagalit yung mga fans dito ni LeBron James Wag magagalit. Okay? Ito si Bongbong Marcos parang si LeBron James. Bakit? Ba't naman tayo napunta sa NBA? Kasi si LeBron, unlike si Jordan talagang napachampion niya yung Chicago Bulls. Si LeBron, nagpalipat-lipat, hindi niya mapachampion yung team niya, di ba, na Cavs. Lumipat yan. Nung lumipat siya, naghanap ng kakamping malakas kaya nanalo. Nagigets nyo? Ganyan yan si Bongbong. Talo yan sa vice president, di ba? Kaya lang naging presidente yan, humanap ng kakampi. Sino? Si Sara. Ngayon naman, alam niya hindi siya mananalo. Hahanap na naman siya ng kakampi niyang malakas. Si Lenny. At kung matutuloy ito malamang, ang ipupush nila. Lenny Marcos, makinig kayong mabuti. BP Sara, pumili ka ng malakas na vice president. Kasi for sure, ikaw as president, panalo. No question na yan, no question. Pero kailangan pumili ka ng malakas na vice president. Baka tong animal na ito, makalusot na naman. Anak ng teteng. Masamang damo ito parang hindi mamamatay. Ito si Bongbong. Baka pag ito tumakbong vice president, ito sa akin lang. Sakit sa ulo to. Hindi, para sa akin, okay din yun, mga kababayan. For example, manalo siya, vice president. President si vice president. Si presidente si VP Sara, di ba?
Vice President naman sila, nagkapalitan. Ngayon, no, pagdating dyan, pwede na, di ba? Ipadama sa kanya yung ipinaranas niya kay VP Sara. Okay, dahil siya naman ang presidente, nagpalit sila ng sitwasyon, batingnan natin kung makakayanan niya. Kasi si Vice President Sara Duterte, kaya niya po di ba? Nakita po natin, kinaya niya yung mga atake sa kanya. Grabing, hindi lang atake, mga grabing atake talaga ng administrasyon ito para siya ay mawala sa pagiging Vice President. Ngayon, kung magiging Vice President ito, for example lang maging Vice President si Bongbong Marcos ni President Sara Duterte. This is it na, di ba? Pwede na mga kababayan, pwede nating makita kung papaano, Pero I think, hindi ko lang masure kung gagawin rin yan ni VP Sara kasi sa laki ng problema ng ating bansa ngayon, no? I think the next President of the Republic of the Philippines, kung talagang seryosohin niya ang pagiging presidente niya, wala na siyang panahon para umatake pa sa ibang mga politiko. Kasi magfo-focus po siya kung paano paunlarin ang ating bansa, paano isolve, no, yung mga problemang iniwan ng administrasyong ito. Oo, malaki po. Sa utang pa lang, napakalaki po ng babayaran, di ba? Sa infrastructure, ewan ko lang kung mayroon ba talagang mga big ticket project. Diba? Sa mga programa, marami pong aayusin dito si VP Sara, maliwala ka. Wala nang oras si VP Sara para pagka-interesan pa kayo. Kaya kayong tumitira ngayon kay Vice President Sara Duterte, kayong mga naninira kay Vice President Sara Duterte, pasalamat kayo. Oo. Pasalamat kayo kasi hindi kayo papansinin ni VP Sara pag naging presidente na siya. Magpo-focus po siya sa pagtatrabaho. Yan pong nakikita ko kasi sa laki ng problema ng bansa ngayon, talagang I think mauubos ang oras ni VP Sara sa pag-aayos mga kababayan. Ayan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion? Reaksyon patungkol po sa video nito mga kababayan, just comment down below. Maraming salamat po.